dakuin natin ito. Yung pag-attend ng Vice Presidente sa SONA, di ba, binalita niya na ho o binalita na nila, hindi a-attend ang ating Vice Presidente. May paliwanag naman dyan ang Vice Presidente kung bakit daw po hindi siya a-attend. Ano po? Sabi ni Rachel P. Ha? Ha, nagtatrabaho si Sara. Wala pang ang naa-accomplish. Puro tago lang ng pera ng bayan. Sabi ni Jess Diaz, may sense si Attorney Princess, si Lustay, para ka lang kumain sa tinapayan. Ano yan? Tinapay na walang palaman. Ito ang sagot ng ating Vice Presidente ho, mga kababayan, patungkol po doon sa hindi niya pag-attend doon sa SONA ng ating Pangulo. Alam niyo ho, putulin ko muna ha. Nung panahon ho ng dating Pangulong Duterte at ang dating Vice Presidente Leni Robredo ho, mga bossing, talagang pinapakita nila ayaw na ayaw nila kay Leni. Grabe sila mambastos kay Attorney Leni Robredo ho, mga kababayan. Talagang sobra-sobra. Pero yung tao, talagang Vice Presidente ako kailangan nandito pa din ako. Kahit na inaapi nila ako, a-attend pa din ako ng SONA ng Pangulo. Susuportahan ko. Bakit? Pilipinas to no? Pero sa Vice Presidente ngayon, wala. Kumbaga, hindi plastic. Ako, naniniwala naman ako hindi plastic. Galit sila. Ano po, kaya lang, walang kontrol sa pagsasalita. Sa sobrang galit nila, ayun, gusto na nga magpahukay ng bangkay. Ayun, gustong pumutol ng ulo. With matching, may kasama pa. May kasama pa na magpapapatay, na magpapatay sa buhay ng Pangulo. Di ba? Ngayon, mga kababayan, sabi naman ng Vice Presidente patungkol daw sa hindi niya pag-attend doon sa SONA, wala naman tayong batas. Wala tayong batas na nagsasabing tungkulin ng mga Pilipino ang makinig sa Presidente. Okay lang yon, no? Kung wala kang pakialam na Pilipino. Pero kung bilang isang Pilipino na may pakialam ka at gusto mong marinig kung ano yung mga plano ng Pangulo sa mga susunod na mga taon para sa kanyang panunungkulan, makikinig ka. Although kapag ikaw wala kang wenta na Pilipino at wala kang di huwag kang makinig. Huwag mo nang idamay yung ibang Pilipino. Di ba, Ma'am Rosas? Nandiyan na si Ma'am Rosas. Pag parte ka ng gobyerno o public official ka, normal lang na-attend ka ng SONA. Hayaan na ho natin siguro sila. No? Sir Manolito Enriquez, wag na natin ho silang pilitin. No? Baka nagpapapilit lang ho. Si Bato, di daw siya a-attend. Ano gagawin ko dun? A-attend ako tapos masama ang loob ko. Mas lalong sasama ang loob mo kapag ikaw na dinampot. Mas lalong sasama ang loob ni Bato de la Rosa kapag siya na po ang aabutan ng warrant of arrest, mga kababayan. Hindi, hayaan na natin sila. Ayaw nila di wag. No? Ibigay na lang po sa iba yung kanilang silya, ibigay na lang po sa kanila yung kanilang ibigay na lang po sa iba yung kanilang spot. 'Di ba? Ba't tayo mamimilit nung mga government official kung ayaw? Di kung ayaw, di wag. Sabi ni Penueco. Hindi naman kasi Pilipino ang mga Duterte. Mas pipiliin pang makinig sa speech ni Xi Jinping with matching sing song, sang song, sing sang sang. Kapag yung New Year ng mga incheck, naku, laging present yung mga yan. Ang nasa batas natin nakalagay, tungkulin ng Presidente ang magbigay sa ating mga Pilipino kung ano yung estado ng ating bansa. Yun naman ang gagawin ng Presidente natin. Di ba? Yun naman po ang gagawin. Pero yung hindi nyo pag-attend, yung sinasabi nyo ayaw nyo makipag-plastikan, di wag. Di naman kayo pinipilit. Di ba? Umatin man sila, sabi ni Tanggol Dalisay, hindi tuloy pa. Umatin man sila o hindi, tuloy pa rin. Wala din naman silang naitutulong sa gobyerno. Hindi, totoo yung sinabi mo. Panay pahatak lang pababayang mga yan.
Imbis na ho, kagaya niyan, imbis na ho mga tumulong sa pag-angat ng bansa, yung proyekto ng Pangulo na ₱20 na bigas, yung proyekto ng gobyerno natin na ₱20 na bigas, ano ginawa? Ay, pinintasan pa. Pang-ano lang daw ho, pang-hayop yung ₱20 na bigas. Akalain mo ho yun? 'Di po ba? Dapat nga po ang ating Vice Presidente natutuwa, bakit to? Kung ang iniisip mo talaga mamamayang Pilipino, ang buong Pilipinas, matutuwa ka. Kasi yung mga kababayan mo, ₱20 na lang ang huhugutin sa bulsa, 'no? Para makabili ng bigas, hindi na malaking pera. Yung matitira o yung mababawas, mga kababayan, para doon sa ₱20 na bigas, puwede nilang pambiling ulam. Puwedeng pambili nung iba nilang kailangan. Dapat matutuwa ka, 'di ba? Ay hindi, masama pa loob. Masama pa ho ang loob. Napintasan pa po yung mga pinagtatrabahuhan nung mga magsasaka natin na ₱20 na bigas. Biruin mo ikaw 'no, magsasaka, kayod ka 'no, maghapon nakayuko para makapag-produce ng bigas. Oo, siyempre pangkabuhayan niyo 'yun. At the same time, malaking tulong din po 'yan sa mamamayang Pilipino, tapos masasabihan yung bigas mo panghayop. Hmm. Tapos sasabihin, tingnan niyo, ito pa, mga kababayan, nakahuli ng worth 10 billion po ang gobyerno ng Pilipinas. Aba, napintasan pa ng Vice Presidente, hindi daw po trabaho ng Pangulo ang magpa-picture doon sa mga nahuli na ipinagbabawal na gamot. Ang sabi ko naman, saglit lang. Gustong ipamukha ng Pangulo, gustong ipakita ng Pangulo na seryoso ang gobyerno ng Pilipinas para po supilin, lupigin, hulihin, ubusin yung mga nagpo-produce ng mga ipinagbabawal na gamot. Kaya po nandun ang Pangulo. Pero sandali lang, ang tatay niya nandoon naman din dati, ano? Pag ho sila nakakahuli ng mga papiso-piso, mga kababayan, nagpapapicture naman din ho ang dating Pangulong Duterte. Di po ba? Yung sa magnetic lifter, ay, nawala pala yun, yung magnetic lifter. Ano? Hindi pa. Ay, may issue pala yung magnetic lifter na yun. Ano ba yung pinagsasabi kasi ni Mark? Sabi ni Renato Agaid, bakit po kaya ganyan sila? Dapat tulungan nilang umunlad ang bansa, hindi hinatak pababa. May sweldo pero puro na lang pagmumura sa Pangulo. Kasi nga ho, gusto nilang makuha ang posisyon ng Pangulong Bongbong Marcos. Gusto nila makabalik po sila sa pagiging presidente. Bakit to? Naku po. Dahil at sa dami ho ng nabibisto at sa dami po ng nakikita ng mamamayang Pilipino na irregularidad at ilegalidad, no, sa panahon ho ng dating Pangulong Duterte, kaya ang gusto nila, kailangan mapalitan nila agad bago pa po tuluyan silang malugmok, mga kababayan. Meron pa silang mga pakawala dati. Sara Duterte, patuloy ang pagtaas ng kanyang ratings, no? Bongbong Marcos, 14% na lang ang ratings, ang pagtitiwala ng sambayan ng Pilipino. Sabi ko sa sarili ko nun, ano to? Mahina utak ng mga Pilipino? Kung sino pa yung mga tao na ayaw magpaliwanag, hindi maipaliwanag kung saan nila dinala yung pondo ng bayan, sila pa yung mataas? Tapos yung presidente na patuloy na nagtatrabaho, patuloy pong naghahagilap, paano po masusolusyonan ang problema ng Pilipinas, sila pa yung mababa. Ano yun? So kaya ang hirap pong paniwalaan. Di ba, JCAS? Baka kasama sa binabayaran ng China ang False Asia Survey. Nako. Ay, nako. Hindi natin sila masisisi, no? Sila ho kasi yung mababaon hanggat ang ating Pangulo po ay si Pangulong Bongbong Marcos, mga bossing. Kasi ang ating Pangulo ngayon, nako, hindi uso ang utang na loob, no?
walang utang-utang na loob kay Pangulong Bongbong Marcos. Kapag ka meron kayong mga maling ginawa, hahabulin namin kayo. Pagbabayarin namin kayo. O, di ho ba mga kababayan? Kagaya na lang. Nung mga pinatayo nung dating Pangulong Duterte, naalala nyo yun? Yung Mount Kamuning. Di ba? Yung Mount Kamuning, ha? Grabe. Grabe, pag pumanik ka doon sa Mount Kamuning, anak ng tinapa, ang punta mo na mo, ang ending mo na po, langit na ho, mga kababayan. Nandiyan po si DJ Byron, Music and Topics. Huwag nyo pong kalimutan na suportahan at pindutin po ang like at pindutin po ang subscribe button sa kanyang channel. O, shoutouts, mga kapatid, si Roque, miss na daw. Ma-hit yung nota, kaya uuwi na ng Pilipinas. Uuwi na si Roque.